Sa Meraki Art Studio, makakausap po natin, ito yung pinag-usapan natin kanina sa pagsisimula po ng ating program. Sina Creative Lead Jose Carlo Mendoza at si Project Manager and Clients Relations Ron Javier, kapwa po from Meraki Art Studio, kaugnay po nung Startista Gallery dyan po sa Star City. Good morning po Sir Jose and Sir Ron. Good morning po. Welcome sa sa inyo. programa. Good morning po sa tagapanood. Opo, ayan. At tayo po yung napapakinggan din po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Una po sa lahat, siguro po kay Sir Ron muna, kaninong proyekto po itong Startista Gallery at bakit po, kumbaga, sino po ang proponent at bakit po naisip na magkaroon ng ganitong bagong atraksyon? Okay. I'll only be, magsasalita lang ako, not on behalf ng Star City. Opo. Kasi kami, we were commissioned by a different art studio para tumulong sa kanila to pull this off. Maraming different parties involved dito. Bukod sa Star City, mayroon pang isang art studio who is in charge na doon sa mga 3D printing ng katawan and ng faces. Yung part namin, Meraki Art, kami yung in charge doon sa making this realistic. Sa Kami yung mukha. nag-paint ng face and yung body. Yun. Yung 3D printing, ibang company yung na-source to work on that. Kami is, making this realistic. Okay, so parang kumbaga po sa inyo yung finishing touches. Correct. Opo, ayun. Opo. Kay Sir Jose, Sir, ilan po yung mga gumawa nito? Gaano katagal yung ginugol sa paghulma? At pwede na po ba itong makita ng ating mga kababayan dyan po sa Star City? Yes po, pwede na siyang makita. Naka-display na po siya doon. Tungkol naman po doon sa kung ilan ang artist na gumawa dito. Hindi ko po maisasama kung ilan yung gumawa ng body kasi kagaya po na sinabi ni Ron, ibang company po yung gumawa. Ako po, I think 2 months, hindi pa kasama yung pag-iintay nung ibang body na padating pa lang. May mga ano pa ho? May mga darating pa? Hindi, ang ibig niyan sabihin is, dumadating sa batches. Like say example, today, makakatanggap kami ng isa or dalawa, given the deadline na, okay, in 2 days, kailangan tapos nyo na yung pagpipaint. Teka lang po, ang Meraki po ay nasa Dubai, tama ho ba? Nasa Dubai po kayo ngayon? No, okay, sa Taytay Rizal po okay, kami. in Rizal. Okay, iba pala tong parang same name. Pero anyway, ang sabi niyo po kanina, 2 days lang po ang ibinibigay po sa inyong mga artist para po tapusin yung mukha? Yes, kasi po normally po kasi dito sa anything na creative industry, may mga ganito po talagang scenario na hindi talaga napipigilan mangyari. Ang magagawa ko lang po as yung artist na nag-paint, mag-focus lang po ng energy ko dun sa kaya kong gawin para matapos ko yung project. Opo. Pero usually ilang araw po ba talaga dapat? Yung kumbaga parang hindi mamadaliin. Kumbaga yung relaxed po kayo at buong yung inyong creative freedom. Lalabas yun. Oo. Yan. Actually po mga dapat at least 3 weeks. 3 weeks 3 per weeks to 2 statue. days. Hindi po, per layer ng paint. Per layer ng paint. So, ibig sabihin po... I mean, tapos na po yun sa loob ng 3 months na yun. Kasi, 3 weeks na yun. Kasi po, may mga kailangan po kasi dapat na undertone, and then yung iba-iba pang kulay para magmukhang natural yung skin nung statwa. So, bawat patong po ng paint, kailangan po talaga siyang tuyong-tuyo or else mag-mix yun lahat. So na madali itong proyekto na ito kaya parang ganito po yung kinalabasan. Tama po ba ang pagkakaunawa ko, Sir Jose? Ganun po ang lumabas kasi wala po kaming control sa kung kailan sila. Basta binigay lang sa amin. Ganito lang, kailangan matapos sa mga day or time. Opo. Si Sir Agree Jose, po. opo. Sir Jose, ano ho bang inyong nickname kung okay lang itanong? JC na lang. JC, ayan. Si Sir JC. Opo. Sir Ron and Sir JC, no? Nung tinanggap nyo po yung project, talaga hong sinabi na rush ito, 2 days lang?
Nung una po, hindi. Hindi siya sinabi. Ganun lang, 2 days. Parang bigyan ng time para maging maayos to. Actually, bago ko po ito tinanggap, nagkaroon po kami ng parang yung test. Diba, magpe-paint ako ng isang face and then ipapakita sa kanila and then i-approve kung ako na yung gagawa. Opo. Kasi, so dinala ho sa inyo na yung mukha po ay 3D printed. Kumbaga po yung hilatsa, yung kumbaga yung shape po ng mukha, yung artista na rin na yun, kulang na lang ng yung details po, no? Yung kulay na lang talaga. So Sir Ron, ano po ang reaksyon nyo after mabasa yung comment po ng ating mga netizens after nilang makita itong mga natin yung dyan po sa Startista. Startista Gallery, Sir Ron? Honestly, sobrang affected kami. We're genuinely affected nitong mga kumakalat online because maliit lang kami na business eh. We're doing this out of passion. Kaya nga Meraki yung pangalan ng business namin is we put our heart, yung passion namin, yung dedication in everything that we do. So yung business namin, small business namin, we depend heavily on referrals. Like yung mga happy customers namin from the past will be referring us. So ito, seeing yung mga bashing online, it greatly impacted yung flow ng client sa business namin. So yun, reaction nung una medyo nag-worry kami kasi thinking na paano yung mga future clients natin, how would they think of Meraki. But nung nakita naman namin yung mga pictures online and may mga artists din na nagdedepensa doon sa mga Defend. ginawa namin kasi totoo naman maraming factors that contributed and highly 'di ba yung lighting, yung wardrobe, yung backdrop, just to name a few. Tapos highly likely yung mga pictures na kumakalat online were taken using camera phones. So hindi professional photographers yung DSLR. kumuha nun. Kaya yung mga angle medyo naiba yung itsura. Pero we're still encouraging people to come and visit Star City kasi it looks very different in person. Opo. Diba? It may not be very realistic yung itsura because of the material that we used. It's not wax, it's resin, pero it still looks good. It looks different from how it looks like sa mga pictures than, in person. Opo. Actually po, sige po Sir JC. And to add something po sa sinabi ni Ron, kasi ito po ay sculpture, meaning 3-dimensional siya. So kailangan talaga siyang mapuntahan just to have the experience and makita talaga lahat ng angle Opo. para ma-appreciate. Opo. Nabanggit niyo po yung materials na ginamit na resin. Siguro yung iba nating mga kababayan dahil nakarating po ng Singapore, ng Hong Kong, nakita po kasing Madame Tussauds na gawa po talaga sa wax. Tsaka parang bawat hibla ng buhok noon, yung Pati ugat. pati ugat, pati nga yung yung nunal na may buhok. Very detailed. Talagang in-injection doon eh. Kagaya niya ni Ma'am Lisa Makuha, kuhang-kuha naman. Nakuha nyo naman po si Ma'am Lisa Makuha. Kaya lang po kasi, baka po yung material nga po since resin, shiny po talaga. Hindi po balat ng tao yung kanyang feels. Opo, Correct isa po. yun sa factor na naka-effect dun sa sculpture na naka-display doon. Actually, yan yung kay Rian Ramos. Wala pang wig yan, pero kamukha naman talaga. Ayun po yung sinasabi namin na, kasi yung mga pictures po na pinadala ko sa inyo, ayun yung ginagawa ko pa siya. So, nakakakuha ako ng pictures ng iba-ibang angle. So, ayun po yung gusto naming encourage na sa mga tao na puntahan talaga yung gallery para makita talaga nila na iba siya in person. Pero Sir Ron, dahil nga kanina nabanggit mo na medyo nalungkot kayo at the first place nung nakita nyo, nabasa nyo yung reaction po ng ating mga netizens. Pero i-take nyo po ba ito as parang constructive criticism po? Para nang sa ganun kumbaga, sayang din naman kasi yung effort, diba? At magsilbi po itong motivation po para po sa inyo ba?
Yes po, definitely. Nung una, na-shock lang kami kasi gumagawa din naman kami sa studio namin ng mga wax sculpture just like yung nasa likod ni JC ngayon. Po. Um, Si ano ba yan? ano, Sino ba yan? si Christina Aguilera. Opo. Kahit malayo, kuhang-kuha po. Wax po yan. Yep. Ah, Gumagawa din kami ng mga ganyan. So nung una, medyo negative, parang feeling namin, may negative impact to sa business. But when we started seeing yung mga other artists at saka yung mga totoong nakakaintindi sa art and how it is, may mga nagtatanggol na this is really not meant to be compared dun sa world-class institutions such as Madame Tussauds. 'Di ba? Yung scale niya, yung resourcing, production timeline, very different dito sa ginawa ni JC na to. So, iyon. Opo. Kagaya po niyan, may text po sa atin ngayon, no? Ano ho ang inyong reaksyon kapag sinasabi po na mukha raw from Temu binili? Tapos meron pa naman ho na mga comment po sa social media parang galing daw po ng Jed's Island Resort. Yung mga ganun pong bashing po. I know, ngayon natatawa na lang kami. Natatawa na lang kami really pagka nag-scroll kami online. Kaya nga we are very thankful na binigyan nyo kami ng opportunity to air our side. So, yun. Ngayon natatawa na lang kami. Nung una, medyo hindi kami sanay sa ganun na feedback. Pero ngayon we're taking it constructively. Really, there's an opportunity on how we can make it better. Naiintindihan namin yung feedback ng mga tao. We're taking it constructively. We took note of it. And in the next time that we're gonna be, taking on other clients in the future, we'll make sure na magagawa yung dapat magawa. Of course, considering the budget, the material, and kung ano-ano pang mga factors. Nakausap niyo po ba yung mga katulad naman nila Pops Fernandez, yung mga artista na meron pong ganitong figure, no? Especially itong si Pops kasi nakikita po natin online. Totoo ba sinasabi tayo ng no? Parang ire-rehash daw, ganun. Tama ba yun, Sir Ron? Not in person, hindi kami nakapag-usap in person, pero ang nakikita namin online is si Gladys Reyes. Oo, Na-appreciate niya yung art, plus si Rufa Gutierrez. Na-appreciate din niya, and si Michael. Anong Flores. lalaking niya? Opo, Michael Flores. Michael Flores. Kamukha niya rin eh. Oo. Yep. Yung kay Gladys nga raw po, pag tinabihan mo, parang sasampaling ka eh. Right. Ganun daw ho yung Mararamdaman mo yung feels tapang mararamdaman mo eh. Yung Mara Clara eh. Pero totoo ho ba, meron din ho kasing parang nagde-defend din po sa inyo no, na nakita kong influencer na ang mga artist daw po natin hindi dapat talaga binabarat. Sa inyo pong point of view, kayo po ba ay binarat dito sa project na ito? Sa akin po as an artist, hindi ko po masasabi yan kasi kami lang naman po talaga yung nag-paint ng staff. Okay, so hindi po ito low budget. Hindi ko rin po masasabi. Hindi, kasi technically po kasi yung sa Madame Tussauds po, parang worth 10 million pesos po yata per statue doon. We know na since resin po ito, baka nga hindi ganun kamahal versus dun sa mga nasa international scene. Definitely, mas mura yung resin kaysa dun sa wax. So, siguro yun na lang yung masasabi namin. Pero itong... sige, sir. I-add ko lang po, hindi ko rin po, as an artist, hindi ko rin po kasi gets kung ano yung gustong theme na palabasin nila if it is really for realism, na katulad ng mukhang tao, or just a pop art na yung fun moment lang na may makikita mo yung statwa nila, ganito pala yung itsura niya in person. Hindi naman in person, kumbaga, andun na kasi yung 3D scan ng face eh. So makikita nila na ganito pala yung mukha. Opo. Yep. Opo. Sir Ron, sa tingin niyo po ba nakatulong itong kontrobersiya para po mas maraming tao ang magkaroon ng interes sa sining sa ating arts? I think so po. Parang ganun yung nangyayari. Because
pag nakikita ni JC yung mga views sa social media, nandun eh. Tapos may mga nagsesend ng messages sa page namin and sa personal accounts namin na nagtatanong about art. Bukod sa magkano yung ganyan, the regular inquiries, may mga nagtatanong ano yung difference ng resin, ano yung difference pagka wax yung ginamit. So nag-cause siya ng, for more people to be curious. Ano ba talaga yung dapat na naging itsura nito kung gantong materyales yung ginamit, gaano katagal. Katulad ng mga tanong nyo kanina, ideally gaano katagal pagka gantong material yung ginamit, pag resin, ano yung 3D printing na tinatawag, may mga questions na pong natatanggap kami na ganun. And we're glad na mag-respond sa mga questions na ganun, especially coming from those people na gustong mga aspiring artists, and si JC yung nagre-reply sa mga ganun na questions. Opo. Open ba kayo for training? I mean, yung mga gusto kong halimbawang tumulad po sa inyo, Sir Ron, Sir JC. Parang sa Meraki po ba, nagtuturo din po kayo? Si JC has facilitated art classes from the Wow. past. Pwede kami mag-enroll pala kay Sir JC. Kaso baka unang araw pa lang, batuhin mo na kami ng... Pero actually po, I miss na magturo. Kasi before, nung nasa Laguna pa ako, pumupunta pa ako ng Alabang para magturo. Opo. Ang saya lang kasi ng magturo, parang you're passing on your knowledge sa next generation na sila na yung bahalang magpa-Laguna para mas gumaling talaga mga artists ng Pilipinas. Opo. At actually po, isa rin pong nakita ko po na parang inspirational post in favor po sa Meraki at doon po sa Startista. Posible raw po itong magbukas ng more galleries pa na baka raw po lumebel sa mga... Kasi kung ito resin pa nga lang, kamukha na, correct. kung magiging wax daw yun, kung aayusin po yung iba pang mga materials, baka raw pwedeng magkaroon ng Madame Tussauds dito at Filipino artist kagaya po ninyo sa Meraki ang kukunin nila. Actually, a few years ago pa po, may naririnig na ako tungkol dyan. Pumasok lang kasi yung rave nung sa life size ng mga superhero sa Hollywood movies. So medyo natenga siya doon. Pero matagal na po talaga napapag-usapan. Sir Ron. Yes po. That's great news po na may possibility na magkaroon ng ka-level ng Madame Tussauds dito sa Philippines. And hindi naman sa nagbubuhat ng sariling bangko, I think Meraki Art is ready. Si JC, he has done a lot of sculptures in the past na very realistic yung look. Hindi ko lang pwedeng i-name yung mga products, yung mga art pieces na ginawa niya from the past, pero ano siya like a very well-known Hollywood celebrity or very well-known Hollywood celebrities na gawan na niya ng art sculpture. Opo, baka pwede naman pong sabihin. Oo, tsaka saan pwedeng bisitahin, makita, para mas Pwede ba, ma-appreciate JC? ang ating mga kababayan ng sining at arts. Actually, i-share ko na lang po yung story kasi nung pumunta dito si Henry Cavill para i-promote Superman. yung culture. Yes. Yes. May nagpapirma po sa kanya ng statue ni Superman na black yung suit. Ako po yung gumawa. Oh! Grabe naman pala. Big time pala tong si Sir JC, ano? So ayun po yung mga namimiss ko. Ayun yung mga gusto kong ituro sa mga batang artists. At saka gusto kong ma-open up din sa mga parents na natatakot para sa mga anak nila na gustong maging artist. Gusto kong ma-switch yung thinking nila. Oo, kasi pag sinasabi na, bawa ako, bata, gusto kong maging artist. Walang pera. O sasabihin ng mga mag, wag yan, walang pera Walang pera dyan. sa anak. art. Oo, Oo. ano sa inyo doon? Kailangan mo lang po talagang magandang connection. Tsaka sa dami ngayon ng mga available na works online, hindi lang po kasi traditional art ang talagang in demand ngayon, pati po digital art. Yep. Pero excuse me, pero agree po ako dun sa sinabi nyo. Most of the time, yun yung sinasabi ng mga tao, walang pera sa art. Kaya kami ni JC ang usapan namin is, kasi ako, I have my regular job.
'Di ba? Hindi pwedeng passion lang ng passion eh. Hindi tayo sure kung anong mangyayari. So, ang partnership namin ni JC is focus siya sa art and, dun regular job ko, I need to keep it para we can fuel yung passion, yung Meraki art. We can fuel that. Tapos, yun. That's how our partnership works. Kaya dito sa Meraki Art, ako yung in charge sa client acquisitions most of the time at saka sa customer support like after sales or whatever. Tapos just to add lang po to the conversation is dito sa nangyaring Startista, Opo. walang naging contract between Meraki Art and the studio who was directly tapped by Star City to work on the art pieces. Parang long time friends on Facebook or social media, si Jose Carlo, si JC, and yung wife nung may-ari nung isang art studio. So walang contract na nangyari, yung timeline, hindi masyadong napag-usapan. Going home, parang I was just shocked. Sinasabi ni JC na, uy, may nag-tap sa akin ng ganito. I know this person. Kunin natin to kasi they need help. Kaya just like yung minention ni JC kanina, parang nagkaroon ng audition Okay, ito yung sample ng ulo. Pintahan mo while you're painting it, making it look na medyo realistic. There are other artists. Parang nagkaroon ng audition. Tapos siya yung napili. Opo, kaya po maganda po itong Startista Gallery Exhibit at inaanyayahan po natin mga kababayan na magtungo po sa Star City. Libre po ito, tama po, no? Wala pong entrance fee. Yes po. Ayun. Wala And, po. para po sa mga gustong malaman pa yung mga works po ng Meraki Art Studio, saan po kayo pwedeng makita po, Sir JC and Sir Ron? Sa Facebook po, we have Meraki Art. Yun po yung name ng Facebook page namin or sa social media accounts po namin. Yung sa akin, Leaf Ronald Davier, and yung kay JC, Jose Carlo Mendoza. Jose Carlo Art sa TikTok. Jose Carlo Art Sa TikTok, ayan. Sabi nga ng ating listener dito, si Ma'am Conde, sabi niya, in fairness, kamukha naman yung mga artista. Tsaka since resin, iba ang materials, hindi talaga realistic ang lalabas. Pero kamukhang kamukha ng mga artista, Sir JC, Sir Ron. Ayan, thank you po sa listener. Opo, ayan. Maraming salamat po, Sir JC and Sir Ron at sa Meraki Art. Thank you po. God bless. Thank you so much po. God bless you. God bless you. Ayun, maraming salamat po. Nakita po natin, nakausap po natin sina Sir Jose Carlo Mendoza, ang creative lead po ng Meraki Art, at si Sir Ron Javier, ang project manager and clients relations ng Meraki Art. Siguro yun yung initial reaction, ay hindi naman kamukha, parang naiko-compare sa ibang bansa. Nila, parang cellphone yung gamit. Oo, shiny. Ito yung flash, Shiny. yung angle. Diba? Saka hindi mga professional photographer ang kumuha. Pero kung makikita nyo po ng personal, actually yung Kawangis bungo, naman kawangis kasi nga 3D yung print, yung Yes. 3D printed siya. Tapos ang nagpaganda talaga doon, yung painting na gawa ni Meraki. Maganda ho itong oportunidad para po sa ating bansa na nagbubukas tayo ng ganitong mga bagong atraksyon, no? Kumbaga, unang-una ho ito Malay nyo, in 6 months or 1 year. Diba? Hindi na ganun yung material na gamitin. Yan. Since resin nga kasi, hindi tulad ng wax, na talagang sobrang kamukha, malay nyo naman, di ba? Pagka nakakuha pa na ibang proyekto. Yes, oo. Or baka may mag-sponsor na ibang bansa. Diba? Yun nga dating presidente na ipinarint sa karton. Ay, oo nga. Meron tayo. Kinukostuman nyo pa ng jacket. Saka yung angkor nating karton. Pinaghahandaan nyo pa ng breakfast na humba. Hindi naman kayo nagre-reklamo. Diyan lang po kayo, magbabalik pa ang inyong paboritong commentary, naging commentary program. Ang sayo ng taong bayan, alams na! Oras, 10:21.